Okay, magandang araw po sa lahat. Yan, batiin mo muna yung katabi mo. Okay, sabi sa katabi mo, o kung babae, maganda ka pa sa hapon. Kung lalaki, gwapo ka pa sa hapon. Amen. Naniwala ba? Sa katabi mo, I spoke that in faith. Pananampalataya. Okay, magandang hapon po sa lahat. At ngayon po, I will be starting a new series. Last time po, we've been talking about habits. And we'll be talking about yung value ng lahat ng ginagawa natin dahil tayo ay tayo ngayon base dun sa mga nakaraan nating ginawang desisyon. Lahat ng mga tinanim natin noon, ito po tayo ngayon. Kaya nga sabi natin, kung hindi mo gusto yung inaani mo ngayon, baguhin mo kung ano yung tinatanim mo. Tama po ba? So, ibig sabihin, we need to bring that change because yun ang gusto ng Panginoon sa atin. He wants to bring lasting change sa atin. Kaya po ngayon yung topic natin, more of it is all about having that right habit or right decision every time. Kasi po, no, yung message series natin ngayon, yung title niya is A Legacy of Loyalty. And for the first week, ang title natin is The Power of One Brave Decision. One brave decision. Isang matapang o talagang merong buong pagsisigasig na desisyon. And because we want to leave a legacy of loyalty. No, legacy of loyalty. Bago tayo magtuloy, can we have engaged po because we'll be engaging with the Word of God. I-declare po natin ito. Ready? On the count of 3, kung meron po kayong Bible, samahan niyo po ako. Ready? Okay, ready? On the count of 3, 1, 2, 3, go. This is my Bible. This is the Word of God. I am what it says I am. I have what it says I have. And I can do what it says I can do. Today, I'll be taught by the Word of God. I boldly confess. My mind is alert. My heart is receptive. And I will never be the same again. In Jesus' name, amen. Let's have a word of prayer. Our Heavenly Father, we come before you, God. Lord, alam po namin that our life is based on the decisions that we make. Even salvation, Lord, lahat dapat maligtas, pero hindi lahat maliligtas. Yun lang tumanggap at manalig sa inyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Though mahal nyo po lahat, pero hindi lahat makakaranas ng gusto nyong ibigay. Dahil hindi lang nila tinanggap. Sa oras po nito, Panginoon, I pray that you make us bold enough to make that decision na ano man yung mga bagay that we need to leave, ano man yung mga bagay that we need to let go. Teach us, Lord, to do the right thing. Salamat po. Salamat po. Holy Spirit, be with us. Bigyan niyo po yung bawat isa ng pangunawa. Mabatid namin ng ganap yung kalooban po ninyo. Salamat po. Ito po yung aming dalangin in Jesus' name. And agasi po say, Amen and Amen. Okay, again, magandang hapon sa lahat, magandang araw sa lahat. Ngayon po, meron tayong tatalakayin na storya. Ito'y galing sa Old Testament. At itong storyang to ay wala ritong mga barilan, wala rito mga kakaibang, wala dito mga pinapatumbang higante. Ang istoryang to, more of it, ay composed talaga yung istoryang to na mga kababaihan na nagdala ng pagbabago dahil they just made this right decision. This one brave decision. No, hindi maaksyon, walang mga milagro, walang patay na nabubuhay nung panahon na yon. Walang lumpon na nakakalakad, na para ba sabihin natin wala yung presensya ng Diyos, pero makikita mo dun along the way, dun sa storya, because they made the right decision, makikita mo yung presensya ng Diyos, makikita mo yung kapangyarihan niya, at makikita mo yung provision ng Diyos. Yung tatlong P, no? Yung presence, yung power, yung provision ng Diyos. At tong topic na to, actually ilang chapters lang to, no, dun sa Old Testament, pero ang makukuha natin dito ay magdadala sa atin na for us, maybe for some na nandito ngayon, na di-discourage ka na,
nahihirapan ka or you are hurting, maaari ngayon nawawalan ka na ng pag-asa sa buhay mo na may pag-asa pa ba talaga? May pag-asa pa ba na mabago yung buhay ko? May pag-asa pa ba na magamit ako ng Lord? I want you to listen attentively sa oras na ito. And if you're that person, kasi I believe meron po magandang plano yung Panginoon sa bawat isa po sa atin. Meron tayong destiny na napakaganda. No, kung nandito ka ngayon, ang feel mo para ka nahulog sa kumunoy, para ka nahulog sa quicksand, para hindi ka makahawon, hindi ka makaangat. Gusto ko sa oras na ito, I want you to receive this message in the spirit, in your spirit. No, hindi lang sa notes mo, kundi receive it in your spirit for you to have a legacy of loyalty. And title nga natin, The Power of One Brave Decision. At ito ay makikita natin sa aklat ng Ruth. Okay? In the book of Ruth, chapter 1, verse 1 to 2. I'm so amazed with this book. Okay? And we know that si Ruth po, isa po siyang, very significant yung kanyang role. No, pero bihira po, mostly po nang nandito, puro mga babaeng nag-uusap. Yun ang storya ng Ruth, no? Mga babaeng nag-uusap-usap. Okay, pero basahin po natin. Ready? On the count of 3. 1, 2, 3, go. In the days when the judges ruled, there was a famine in the land. So a man from Bethlehem and Judah, together with his wife and 2 sons, went to live for a while in the country of Moab. And verse 2, the man's name was Elimelech. His wife's name was Naomi, and the names of his 2 sons were Malon and Kilion. And verse 2, continuation, they were Ephrathites from Bethlehem, Judah, and they went to Moab and lived there. God bless the reading of His Word. So, sino po itong mga taong to? Kung titignan niyo po, as we start, balikan natin lang yung simula kanina. Sabi, in the days when the judges ruled. Nangyari itong panahon na to. No, kasi ano yung book bago yung Ruth? If you know the Bible, kung sa ulo mo yung sunod-sunod scripture, 66 books, ilan? Ano yung book na bago yung Ruth? Ano po? Judges. And sinabi nga, in the days when the judges ruled, at ngayon, andun na sa book ng Ruth, pero still, they are in the time of the judges, wala pang hari ang Israel, anong ginagawa nila? Tignan nyo, just to give you a context. Okay. Sabi nung Judges 21:25, ito yung madalas sinasabi sa mga dulo ng mga chapters. No? Sabi, in those days, Israel had no king. Wala pa silang hari. All the people did whatever seemed right in their own eyes, not in the eyes of God, but in their own eyes. Though meron silang Diyos, meron silang hari na nasa langit, na nagro-rule sa Israel, pero ginagawa nila kung ano yung naisip nilang tama para sa kanila. Yung personal nilang perception. And we know, pag nag-decide nga tayo ng sarili lang natin at hindi natin isa lang alang ang Panginoon and away from God, sabi nga ng Scripture, without God, we are nothing. Apart from Him, we can do nothing or there is no good thing. Kaya lang, tingnan nyo, ito yun. Before ng Ruth, in Judges, at doon, kung titignan nyo po rito sa Judges nga, last verse, ang sinusunod nila, sarili nila. Kung ano yung naisip nila, ito yung parang tama sa akin Kahit hindi yun ang Scripture, ang gagawin nila kung ano yung naisip nila. At tingnan nyo po, para mas lalo natin maintindihan, ano yung pangalan nila. Kasi po, every name in the Bible, alam nyo ba merong meaning? No, merong meaning. Tingnan nyo, first thing, yung husband si Elimelech. Sabihin natin yung pangalan niya, Elimelech. Again, Elimelech. Okay, ang saya, no? Parang sarap, no? Yung iba na tongue twist. Elimelech. Elimelech. Okay. So, Elimelech, ano yung sabihin ng Elimelech? My God is King. Wow! Amazing. Ang sarap magkaroon ng gantong tatay. Ano? Elimelech. Pag tinatawag mo, Elimelech, my God is King. Ibig sabihin siya yung masusunod. Yung utos ng hari, hindi dapat mabali.
At ang asawa niya, napakaganda. Alam nyo, yung pangalang to napakaganda, Naomi. Anong sabihin ng Naomi? Sweet or pleasant. Meron ba pangalan dito, Naomi? Wala, okay. So wala, okay. Pero tingnan nyo, Naomi, ang ibig sabihin pala, mukha may magpapangalan na sa anak, Naomi. Di ba? Sweet or pleasant. But eventually, may mga pangit na nangyari, sabi niya, tawagin niyo na lang akong Mara. Pero bago natin puntahin, mamaya. Tapos meron silang dalawang anak. Anong pangalan ng anak nila? Si Malon, kasi nga may famine, at si Kilion. Anong sabihin ng Malon? Sick or sickly, sakitin, or Kilion, frail or tired, mahina, at pagod. Okay? Tira mo yung katabi mo. Okay, ang lakas-lakas, di ba? Pero tingnan nyo, in short, ang anak nila, sino? Si sick and tired. Okay. Are you sick and tired, di ba? Okay. Sick and tired, no? Si My God is King, asawa niya si sweet or pleasant, at ang anak nila si sick and tired. Okay. At tignan nyo, at ito yung senaryo. Nagkaroon ng famine sa Bethlehem, and si My God is King, iniwan niya yung lugar kung saan siya gusto ng Diyos manatili at pumunta siya sa lugar kung saan sa tingin niya ay masosolve yung kanyang problema dahil merong tagutom, may challenge sa lugar na to na hindi naman iniutos ng Diyos. Kaya lang, God strictly forbid them to go there. Bakit? Kasi alam nyo ba, when you say Moab, papunta sila ng Moab. Tama po ba? At alam nyo po, pag sinabing Moab, bigyan ko kayo ng background. Ano yung Moab? Saan nagsimula? Si Moab ay anak ni Lot. Sino ang nanay ni Moab? Anak din ni Lot. Hello? Yung panahon na yung sinunog yung Sodom at Gomorrah, tapos akala nila wala nang lalaki. Sabi niya, lasingin natin si tatay. At sipingan natin si tatay. Dahil wala nang lalaki. Wala nang tayong magiging anak. At isa doon sa naging produkto nung ginawa nila, si Moab. Ibig sabihin, si Moab ay anak sa incest. Okay? Tapos ito pa, ang Moabites na develop nila, they had this God whose name is Chemosh. At si Chemosh, siya yung Diyos na false God na pinaghahandugan ng mga Israelita na pinapatay nila yung kanilang anak at inihahandog nila kay Chemosh, a false God. Kaya galit na galit ang Panginoon. Kaya anong sabi ng Panginoon? Tingnan niyo sa Psalm chapter 60 verse 8. How does God testify about Moab? Moab is my wash basin. And when you say wash basin, hugasan ng paa. Hugasan ng paa ni Lord, hugasan ng maruming paa. Isabihin, hindi. It's a place na hindi gusto ng Lord yung kanyang mga anak. Kasi nga merong false God at yung lahing ito ay galing sa kasalanan. Ayaw niyang makontaminate yung kanyang mga anak because yung mga anak niya sasamba sa kanya. But the problem is, Elimelech, my God is King, hindi niya naipamuhay kung ano yung pangalan niya. Maybe because merong famine, hindi niya mapakain yung anak niya. Anong manifestation? Yung kanyang anak, pangalan, kasi di ba kung ano yung situation nila, yun ang pinapangalan nila sa anak nila. Ano yung pangalan? Sick and tired. So, ibig sabihin yung mga anak niya talagang sakitin, meron silang mga challenges, but the thing is, bakit hindi niya nagawa? Kasi hindi niya nagawa yung tama sa paningin ng Diyos kasi ang ginawa niya yung tama sa tingin niya. Tama, hindi natin gustong i-judge si Elimelech, pero maaaring nirarationalize niya kasi punta lang ako doon kasi mahirap dito ngayon sa Bethlehem. Do gusto ng Diyos dito ako, pero mahirap, iwan ko muna yung bayan ko, punta ako ng ibang lugar. Bakit? Kasi baka mamatay kami rito, yung pamilya ko, kawawa naman. So iniwan niya yung Bethlehem at pumunta siya ng Moab. Bakit? Mas maraming pera doon. Mas maraming opportunity doon. Alam niyo po, mga kapatid, ito yung isa sa mga pinaka nakakalungkot, and I've seen it, no?
In my few years of serving the Lord, 15 years pa lang naman, nakita ko people who started ng tama. But eventually, nung nagkakaroon ng transition yung life nila, nagkakaroon sila ng challenges in their life dahil may transition sila, ang pinipili nila ay yung mga bagay na yung provision, material, financial, kaysa piliin nila yung pinapagawa ng Panginoon sa kanila. Instead of staying dun sa calling ng Lord, sabi nila, hindi mo kami naintindihan, Pastor. Okay? May pangangailangan yung pamilya namin. Iba na ako ngayon. Ito na ako ngayon. Hindi ko naman sinabing huwag kang magtrabaho. Hindi ko sinabing huwag kang maghanap buhay. Hindi rin sinabi ng Lord ganon. Pero alam mo dapat kung ano priority mo. Diba? Kasi parang ganito po, no? Kasi minsan pagdating sa pamilya, minsan natitempt tayo na i-prioritize natin yung pamilya natin above kung ano yung dapat nating ginagawa. At minsan parang, okay lang, hiwalay muna tayo kay Lord kasi may challenge tayo. Kahit wag muna tayong mag-church, kahit wag muna tayong mag-cell group, kahit wag muna tayong mag-training. Unahin muna natin na i-provide muna yung need ng pamilya natin. But eventually, in the long run, similarly to the life, no? Hindi naman ako propeta, pero may mga nakasulat sa scripture na pwede nating mapagkunan, matutunan, ano yung mga bagay na to. Kaya pinag-aaralan po natin ngayon. Merong challenge. Iniwan nila ang Bethlehem. Alam niyo po ba ibig sabihin ng Bethlehem? House of bread. This is where the bread of life, Jesus Christ, was born. This is the place kung saan yung King of Kings and Lord of Lords ay pinanganak. Yun yung lugar, kinikilala nating Kapaskuhan, nagligtas sa mga tao. Doon pinanganak. Ako, nangangarap ako pumunta ng Bethlehem. Sino ito nangangarap ko bago ka kunin ni Lord? Nakapunta na ako sa Bethlehem, sa Israel. Visit ko yung mga lugar ng Lord. Taas yung kamay. O yun, taas lang ng kamay, di mo magawa. Hindi ka talaga madala ni Lord doon. Yung nagtaas ng kamay, Lord, dalhin nyo sila doon. In Jesus' name. Hallelujah. No? After naman, punta ka naman sa conference sa Bogota. No? Kaya Pastor Cesar. Hallelujah. But anyway, tignan nyo, no? Bethlehem, iniwan nila yung Bethlehem, iniwan nila yung call ng Lord, iniwan nila yung people ng Diyos, at pumunta sila sa Moab, a place of sin, a place na ayaw ng Diyos puntahan nila because of financial provision. Kaya lang ang problema, wala na silang spiritual protection. Kapatid, piliin natin. Huwag nating habulin yung financial or material provision kaysa dun sa spiritual protection ng Diyos. No, parang, my God, my King, di ba yun yung pangalan ni Elimelech? My God is King. Siya ang dapat masunod sa buhay ko. Pero parang kailangan ko nang mag-date. At parang, hindi ako naintindihan ni Pastor. Hindi ako naintindihan ni Lord. May needs din ako. Sabi nila, wag daw muna, di ba? Ngayon, uso na naman Ginagawa na naman ng lahat na kahit hindi kasal, pwede naman Siyempre, bibili ka ba ng sasakyan na hindi mo muna na test drive? Parang sasakyan lang, no? Kailangan sakyan ko muna. I-test drive ko muna. Bago ako mag-asawa? Talagang parang kotse lang, no? My God is my King! He is my King of my life! Kailangan ko magtiwala sa Kanya at sumunod sa Kanya. Pag sinabi niya, ibigay ko yung ikapu ko sa Kanya dahil Kanya yon, hindi yon sa akin. Yung 90% akin. Pero paano kung dumating na nagkaroon ka ng challenge sa finances mo? Tapos ang matindi, dumating pa si 88 at dumating si 99. Tapos, Shopee, Lazada, si Timo, mayat maya, nag-i-email sa'yo, nagpa-pop up. Hello? At sale na yung yung niligay mo sa cart mo na napakatagal na, di ba? 200 items na sa cart mo. Pinayborit mo pa. At nag-sale siya, 50% off! Wow! Kaya lang, bibigay mo ba yung dapat mong ibigay dun sa yung My God is King? My God is King ng buhay ko. Hindi na ako iinom, hindi na ako magyoyosi, hindi na ako magbibisyo, wala nang big. Kaya lang,
Nung sumama yung loob, naku po! Pastor, isang shot lang. Konti lang. Mamaya yung konti, container na. Still there? Sumama kasi loob ko. May tinanong ako na ganyan. Sabi ko, Pastor, sama-sama kasi yung loob ko. Pastor, doon lang talaga ako umuhugot. Parang doon ako napapayapa pag nakainom na ako at nagbisyo na ako, nag-vape na ako. Tanong ko sa kanya, ako ay, sa tingin mo si Pastor, sumasama rin loob minsan. Napapagod din ako. Opo, Pastor. Okay lang ba sa'yo kung si Pastor, makikita mo ako dyan, nag-yosi ako, nagbe-vape ako, nagiinom ako. At ang dahilan lang, sumama yung loob ko sa mga people na nasa church. Sabi niya, hindi po, bakit? Bakit hindi? Kasi pastor po kayo. Sabi ko, kahit pastor ako, sabi niya, ikaw ba ano? Member po ako. Ikaw, member, ako pastor. Yung Bible ba, yung Ten Commandments ba, nabago dahil pastor ako at ikaw'y member? Hindi. Sabi ko, unfair ka naman. Ba't ikaw pwede, ako hindi? Still there? Sabihin, hindi nagbabago yun. Kahit ano, kaya lang, my God is King. Pero ang tanong, ano yung galaw mo? Pupunta ka ba sa Moab? Or you will trust and obey God? Hindi pa muna pwede, sabi ni nanay ni tatay, sabi ni pastor, nag-aaral pa tayo, huwag muna. Are you gonna trust God and obey? Trust and obey kasi yun eh. Or you will go to Moab. Hindi kami naintindihan ni pastor, di niya ba alam? Feel na feel ko na talaga, tagmamahalan kami, nagkakaunawaan kami. Hello? Alam niyo po mga kapatid, I'd like to quote this, when times get tough, Moab looks tempting. Pag mahirap yung buhay, yung Moab para ang sarap puntahan. Hindi natin ginajudge si Elimelech, ang hirap talaga po noon kasi baka mamatay sa gutom yung kanyang yung pamilya niya. Tama po ba? Kaya kailangan niyang iwan ang Bethlehem at pumunta ng Moab. Pero alam niyo po, totoo, minsan pumupunta tayo ng Moab, hindi naman ganun kabigat yung problema natin katulad kay Elimelech. Mga simpleng bagay lang, pero pinagpapalit natin sa Bethlehem. And it's a sad reality. Hindi naman ganun katindi yung pressure natin, pero mas pinili ng iba po sa atin. Pumunta tayo ng Moab. Ano nangyari? Iniwan nila ang bayan ng Diyos, iniwan nila ang people of God, iniwan na nila yung assignment nila roon, pumunta na sila sa Moab kasi ang sarap ng buhay doon, dito sa Bethlehem. Nandito ba ang Diyos? Naghihirap. Meron ganun, kina-question pag may challenges na, no? Walang Diyos. Bakit? Naghihirap tayo. Hindi totoo Diyos. Uy, totoo Diyos. Kahit di ka maniwala, totoo ang Diyos. Ang Diyos ay Diyos pa rin. Tama po ba? No, parang ano lang yan parang isda, hindi niya kayang mabuhay na wala sa tubig. Yung puno, hindi niya kayang mabuhay na wala sa lupa. Tama po ba? Pero yung lupa, kahit wala yung puno, lupa pa rin. Yung tubig, kahit wala yung isda, tubig pa rin. Ang Diyos, mananatiling Diyos kahit wala tayo. Pero hindi natin kayang mabuhay na wala ang Diyos dahil tayo tinanim sa presensya ng Diyos. But the thing is, si Elimelech, my God is King, na ang kanyang katwiran, gagawin ko kung ano yung naisip kong dapat kong gawin. Ang galaw niya, parang wala siyang hari na nagmamahal sa kanya talaga. Pumunta siya sa Moab dahil merong provision doon, ang ganda roon. Pero hindi siya gusto ng Lord dahil lugar ng kasalanan yon. But the thing is, nagkaroon po ng problema. At alam niyo po, minsan yung problema, hindi po bigla. Kung tayo po'y nakakagawa ng mali at mali yung lakad natin, minsan hindi po bigla yung resulta. At tingnan niyo rito, totoo po ito. In Ruth chapter 1, verse 3-5, sabi, now Elimelech, Naomi's, my king is God, my God is king, sweet and pleasant. Ano nangyari? Ngayon di na sweet and pleasant. Bakit? Namatay na si my God is king. Ano nangyari sumunod? And she was left with her 2 sons. Uy, grabe, salamat, may 2 pa akong anak. Eto na, pag-asa ko tong 2 anak ko.
At ito matindi, they married Moabite women. One named Orpah and other Ruth. Ito matindi. Di ba, Israelite sila? Hindi sila pwedeng makipamatok sa hindi nila kapanalig. Kaya lang nandun ka sa lugar ng kasalanan. Tama po ba? Ano pong sabi na, di ba? Kaya tingnan po, nalagay sila sa compromise. At tingnan niyo po, next slide, no? Okay. Sorry. Balik natin, balik bro. Balik mo. Married Moabite women, one named Orpah and other Ruth, after they had lived there about ilang years? 10 minutes? 10 days? 10 weeks? 10 months? Guys, malapit lang ang Bethlehem sa Moab. It's just mga 50 miles lang, kayang lakarin. Pero they stayed there, pinili nila na magstay doon. Pero yung mga pangit, yung inevitable nangyari. Namatay si Mike King is God, si sick and tired, patay na rin. Pero nakakalungkot, they went doon sa lugar na yon. Tignan po kasi next verse din niya sabi, both Malon, sick and tired, also died. Di ba? Parang, ito na, yung dalawang anak ko naman, pag-asa ko. Pero ngayon, namatay pa rin. At sino na lang natira sa kanya? And Naomi was left without her 2 sons and her husband. Ang natira na lang sino? Si Orpah at saka si Ruth. Hindi bigla na nangyari yung mga bagay. Pero 10 years, they stayed dun sa lugar na yun. They have a lot of time to go back. At malapit lang ang Bethlehem. Pero they chose to live there. Bakit? Si My God is King wants to live according to what He thinks is right. Alam niyo po yung panahon na tingin natin gusto nating gawin, yung gusto natin at akala natin tama nating gawin. Doon tayo nagkakaroon ng problema. Hindi natin ko alam kung ano nangyari kay Elimelech. Baka namatay siya. Baka tumaas ang high blood. Tumaas ang high blood, no? Okay, baka namatay, na-stroke, whatever, nag-heart attack. Baka kinain siya ng kung ano, hindi natin alam. Pero naiwan niya yung kanyang wife sa isang lugar na hindi maganda. Kaya ang problem po rito, no, bigyan natin, still, let's see it. Ano po yung nangyari sa kanila? Paano po nangyari na ganun? Hindi po bigla. Kaya minsan babantayan natin talaga ano yung ginagalaw natin, ano yung mga desisyon na ginagawa natin. Kasi meron pong epekto yung bawat ginagawa po natin. Kasi alam niyo po, di ba parang sabi nga, nag-asawa yung mga anak niya ng hindi believer, mga Moabite. Sabi ng 2 Corinthians chapter 6 verse 14, minsan di ba parang, okay lang naman, gwapo naman, pastor, macho, mabait din po at mayaman, pastor. At yung pamilya nila, influential din. Sabi ko, believer ba? Hindi. Baka ibo-born again ko yan. Isi-save ko yan. Ano kasi, Jesus? Hawak mo yung puso niya. Ang utos ng Lord, huwag kang makaisa sa hindi mo kapanalig. Pastor, sayang naman, ang ganda-ganda niya, pastor. Sayang ang pastor, matalino rin at masipag, pastor. Mabuti rin naman ang puso niya. Hindi lang siya believer, pastor, pero ililigtas ko siya. Grabe, Lord na Lord ang dating, no? Praise the Lord, no? Sabi na yung chipo. Okay, pero tingnan nyo, minsan we tend, bakit? Kasi sa atin, my God is King. Pero minsan, parang wala tayong hari gumalaw. We do things as if wala tayong hari. At kung ano yung naisip natin, gusto natin gawin, yung ginagawa natin. Still there? Na kahit sabihin, wag muna kayong mag-boyfriend, girlfriend, nag-aaral pa kayo. Di kami naintindihan ni pastor. Hindi tayo nire-restrict ni Lord. Hindi kayo nire-restrict din ni pastor. Mahal ko kayo. Kasi I've seen a lot.
I've seen a lot. Sinubukan nila talaga si Lord. Challenge nila yung leader nila, yung authority na nilagay ni Lord, yung anointing. Nakita ko yung challenge nila sa life nila. Kaya minsan, Pastor, masyado nagmamahala naman kami, Pastor. Di mo naintindihan kung gaano kami nagmamahala. Hindi ko sinabi, may utos ang Panginoon, may seasons of life, kapatid. Tama po ba? Kung season of learning, season of earning, then sunod, honoring your parents. Earning hindi earning na, ibig sabihin kumikita ka na. Hindi yung may trabaho na, hindi ko sinabing may trabaho, earning. Nag-earn ka na ba? Bigay, ibig sabihin, meron ka nang nasa-save para sa iyo. Nag-earn ka. Hindi may trabaho. Season of earning. Kumikita. Okay? Hindi yung pagsweldo mo, punta sa lahat. Hindi. That's not earning. Okay? And honoring. Na-honor mo na ba man lang mo yung parents mo bago ka nagtayo ng sarili mong tahanan? At season of, ano yun? Courtship. Then after, marriage. So, pag wag mong babaliktarin, yung iba binaliktad. Ano mangyari? Ay, patay ka dyan. Kasi hindi ka pa nag-learn, pinasok mo na to, yung ditong dadaanan mo, ito dapat yung, parang 1, 2, 3, 4, 5, huwag mo unahin yung 5. Tama po ba? O subukan mo, para kang nagdamit, di ba? Ano dapat una pag nagdamit ka? Ano una sinusuot? Ano? Underwear, di ba? Underwear? Sa mga babae, marami pa yan, di ba? Underwear, tapos, yung susunod pa, may mga pangloob pa, tapos susunod, may coat pa yung iba, di ba? Tama ba? Then, mga accessories. Bili mo ang ginawa, inuna accessories. Tapos sumunod, ano? Yung ang sagwa! Hinuli yung dapat una. Di parang si Superman, di ba? Si Superman, gano'n ba? Parang may controversial yun eh, no? Okay. Parang si Batman, di ba? Sa labas yung underwear. Ang sagwa. Subukan mo dyan, maglakad ka minsan, no? Yung baliktad, yung underwear sa labas. Yung nakakahiya, di ba? Bakit? Sablay kasi. Kaya lang minsan, ganun yung gusto natin sa buhay. Gusto nating labanan, yung my God is King, nilabanan niya, bakit? Ito yung sa tingin kong tama. Ito yung sa tingin kong dapat kong unahin. Pero hindi naman inutos ng Panginoon. Kaya kapatid, guys, huwag kayo magde-decide na walang Word of God. At kung may Word of God kayo, ask muna your leader. Baka mamaya kasi out of context. Madalas kasi may lumapit sa akin, kamusta? Ano Word of God mo dyan sa decision mo? Sabi niya, Pastor, ito. Sabi ko, out of context yung sinasabi mo. Ito yung context niyan. In-explain ko sa kanya, okay. Nalinawan siya ngayon. Bakit? Kasi nagde-decide siya out of the Word of God, di ba? Para bang, Pastor, magtutuloy pa ba ako ng buhay? Ano bang sabi ng Word of God? At si Judas ay nagbigti. Grabe. Ibig sabihin, sinilagay yan para hindi mo gayahin. Amen? O may mga pangit na nakalagay din sa Bible, hindi para gayahin, di ba? Pastor, ang tindi talaga nung burden ko. Bakit? Pastor, yung last talaga. Tapos anong devotion mo? At yung mga anak ni Lot, pinatulog siya at nilasing siya. Grabe. Ano yun? Di ba? Mali. Out of context ka. Are you still there? So, pangit yun, pero hindi yun ang intention ng Bible para hindi natin gawin. If God is the King of your life, ayaw ng Diyos na i-share mo yung buhay mo at magtayo ka ng pamilya sa isang taong hindi siya kinikilala na Diyos. Ang hirap nun. Biruin mo magbiyenan si Lord at si Satanas. Araw-araw may away yun. Anak ka ni Lord, di ba? Siya anak nino. So hindi siya naniniwala. Ang hirap nun. Araw-araw meron kayong hindi pagkakaunawaan. Bakit? Kasi nga, my God is King. Dapat. Still there? At kung ano sinabi ng Panginoon, yan dapat ang itakbo natin. I've seen a lot, guys. In 15 years pa lang naman si Pastor nagsaserve sa Lord. No? As a pastor. Iba pa po nung ako po'y believer. Pero tingnan nyo, nakita ko po in the walk life, ang mga maapoy sa Panginoon, pero hindi po nila nilaban ang Bethlehem. Ang nilaban nila ay Moab. Pero alam niyo po, eventually, nung namatay na yung kanyang asawa, after 10 years, doon niya lang nakita yung lahat ng resulta. Di ba? Kasi parang, tama yung desisyon ko. Tama yung desisyon ko, pumunta ako ng Moab.
Tama yung decision ko, mali talaga si Lord. Tama, ang ganda rito sa Moab. Talagang ba't pinatagal-tagal pa ni Lord? Talaga yung mga nandun, mga naiwan namin doon, talagang mga wala yun. Ang ganda rito sa Moab. Ayos, kumakain yung pamilya ko, sagana kami. But after 10 years, different na. Babalik na sila ngayon sa Bethlehem. Bakit? Bethlehem ay binless ni Lord. Are you still there? Kaya tingnan niyo po, no? Si Ruth po, tingnan yung nangyari puntahan natin, nagsalita na po at this time. Kasi sabi, ano nangyari? Nag-convert na sila, yung natira yung mga anak, yung mga in-laws, no? Si Ruth tsaka si Orpah, sabi Orpah, Ruth, balik na kayo sa mga kalahi nyo, sa mga Moabita. Wala na akong anak, patay na yung aking asawa. At kung makapag-asawa man ako, mahihintay nyo pa ba na magkaroon ako ng anak para ibigay ko sila sa inyo? Balik na lang kayo sa kanila. Sabi, hindi po, hindi namin kaiwan. Pero sabi, hindi, okay lang ako. Babalik ako ng Bethlehem. Si Orpah nag-decide, umalis. Kaya ngayon, sikat na siyang talk show host. Si Orpah, di ba? Tama? Okay, sikat na siya ngayon, di ba? Hindi siya yun. Nihangin na lang, no? Tapos si Ruth naman, alam niyo po, ni-research ko yung name ni Ruth. Alam niyo po, anong ibig sabihin ng name ni Ruth? Compassion, caring, loving. Nag-stick siya dun sa kanyang mother-in-law, sa kanyang biyenan. Kaya kapatid, yung mga biyenan, minamahal nyo yan, ha? Diyan yung biyenan ko, I love you. Yung biyenan ko. Okay. Binless niya yung kanyang biyenan, sinundan niya yung biyenan niya. Pero sabi pa rin ng biyenan niya, iwan mo na ako. Wala ako na okay lang ako. Balik ka na doon sa... Hindi po. Ano sabi ni Ruth, nagsalita si Ruth dito, in Ruth chapter 1 verse 16. Very famous verse. Ganda ng awit nito na yung, ano yun? Sabi niya, don't urge me to leave you. Huwag niyo na pong pilitin na iwanan ko kayo. Where you go, I go. Where you go, I go. Where you stay, I stay. Where you stay, I stay. Your people will be my people, and your God, my God. That's the best thing, best decision, brave decision. Pero tanong ko sa inyo, alam niyo na ba yung mangyayari sa kanya sa Bethlehem? Alam niyo na ba na magiging ancestor siya ni Jesus Christ, guys? Ilan lang yung nakalagay sa lineage ni Jesus pag binasa mo doon sa Matthew, sa Luke, yung genealogy ni Jesus? Ilan lang yung babaeng nakalagay doon? Si Ruth isa doon. Siya ay great-great-grandmother ni Jesus Christ. Isa doon, si Rahab, prostitute. Why? Because they made that right decision to leave Moab and go to Bethlehem. Alam niyo po, mga kapatid, maybe some of us na nandito ngayon, you just need to make that commitment to God. You just need to leave something behind. Iiwan mo na sa Moab. May mga bagay ka nang kailangan mong iwan so that you can go to your Bethlehem for you to fulfill your destiny, for you to experience your legacy. Alam na ba ni Ruth na magiging great-grand mother siya ni Jesus Christ? Hindi. Alam niya ba yung mangyari sa kanya doon? Hindi. Pero yung decision niyang to, that your God be my God, your people, my people. Where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. Where you move, I'll move. I will follow you. Whom you love, whom you serve, I serve. With this life I choose, I will follow you. Okay, kung mali man yung lyrics ko, that's Pastor Joy's version, okay? Okay, pero alam niyo po yung declaration ni Ruth na magko-commit na siya sa Diyos, hindi lang kay Naomi, but to the God of Naomi, to the people of Naomi,
to His land. Kumbaga dati, di ba? Parang ang kanta niya siguro yung Star Spangled Banner. Punta na siya ng Philippines. Bakit? Andun si Lord. Ang kanta ko na ngayon, lupang hinirang, bayang magiliw, perlas ng silanganan. Andito yung mga tao na hanggang sa dulo ang sinasabi nila ang mamatay ng dahil sa iyo. Are you still there? And that's my prayer, mga kapatid, that Philippines will be something far more greater than who we are right now, what we are right now. Kasi Christian nation tayo eh. We need to make that decision. We need to leave Moab. We need to leave the things na mali, na pangit, na kasalanan, yung mga hidden secret things. For in us to go back to Bethlehem, the land where bread is home, the house of bread, the bread of life, the living water, the King of Kings, the Lord of Lords, the author of our faith and the finisher of our faith, the Alpha and Omega. Nag-decide na siya iwan yung Moab niya. I'd like to quote this, to get to the right place, you have to leave the wrong one. Gusto mong pumunta doon sa tamang lugar, meron kang kailangang iwan. Maybe for some, meron kang maling relationship ngayon. Maybe God is telling you, ikat mo na yan. Tigilan mo na yan. Right? Maybe, for some dito, no, gusto mo makilala yung right person sa'yo, ikat mo yung relationship mo doon sa mali. Maybe for some, you need to leave that GC, that secret GC, na kung ano-ano yung nakikita mo doon, kung ano-ano yung nababasa mo doon. Maybe, for some, you need to block some people, or maybe ignore na. Kasi, inag-out ka sa GC, inad ka uli eh. You need to make one decision. Si Ruth po, she made that right decision. One act of repentance. When you see repentance kasi, hindi yung repentance nagbago ka lang ng isip. Repentance is, eto ka ngayon, tatalikuran mo na. Pupunta ka na ngayon dito. Di ba? Para kung ang gusto ng Lord, punta ka ng Laguna, Laguna ay nandun. Ay, pero literal, nandito yung Laguna. Okay, punta ka na lang ng Ilocos. Di ba? Kaya lang, nasa Laguna ka. Anong sabi mo? Ay, hindi, nagbago na ako ng isip. Talagang sa Ilocos ako. Walang mangyayari sa'yo. You'll stay pa rin sa Laguna. Why? Kasi nandun ka eh. But if you want God to bring you there, you need to make that step. You need to repent. And you need to walk away kung nasaan ka man. And need to go where God wants you to go. Where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. Where you move, I'll move. I will follow you. And the problem is, si Elimelech, my God is king. He's still doing the things na gusto niyang gawin. Yun pa rin yung gusto niya, yun pa rin yung desire niya. Alam niyo kapatid, ito yung tanong sa atin, personal ngayon. What one decision could you make? What one action can you take that would change the trajectory of your life and legacy? Actually, alam niyo na itong message na to. Alam ko mga magagaling kayong mga kabataan. But intentionally, I know, you know this message. And intentionally, I want you to know the message. But still, kahit alam mo yan, pag hindi mo ginagawa, hindi mo mararanasan yan. Amen? Pero allow natin, Lord, andito ako ngayon. Alam ko, ang plano mo, hindi lang ako makaranas sa'yo, kundi ako maranasan mo. Ano kaya yung desisyon na gagawin mo ngayon? Hindi ko alam kung ano nangyari sa inyo. Hindi ko alam kung nasaan ka ngayon. Pero alam ko kung bakit ka nandyan. It's because you made that decision. Even salvation is a decision. Binigay na ni Lord yung kaligtasan ng lahat, pero hindi lahat maliligtas. Bakit? Hindi lahat nag-decide to accept Jesus as King and Lord. Amen? Pero kapatid, maybe you need to make that decision. Maybe for some, kailangan mo nang gupitin yung credit card mo.
Maybe for some, kailangan mo na i-block yung mga tao. Maybe for some, kailangan mo na mag-uninstall ng application na yan. Maybe for some, kailangan mo nang tumigil na tumambay sa lugar na yan at sumama doon sa mga taong yan. Maybe for some, hindi mo na dapat hawakan yung mga bagay na sunugin mo na, huwag mo nang ipamigay. Baka makahawa ka pa. See there? Ano yung kailangan mo i-surrender sa Lord? So magpipray tayo ngayon. Pwede po ba ito? Anong prayer natin? Lord, ayoko na sa Moab. Maybe ngayon sabi mo, tama yung desisyon ko, mali si pastor. Ganon din sila eh. Kung hindi inutos ng Lord yan, sino nagutos sa iyo niyan? Ba't ka nandyan? Amen? Pero kung alam mo na hindi nakakatulong sa ito, hindi na nag-glorify ang Lord sa buhay mo, sa relationship mo, sa mga conversation ninyo, maybe you need to cut something. You need to remove the Moab. Huwag mong papalitan yung label, ha? Yung iba kasi, pastor, hindi na po kami. Di na raw sila. Pinalitan lang yung label. Parang alak, di ba? Yung tanduay pinalitan, Coke. Grabe. Pag ininom mo yun, lasing ka din. Di ba? Tama? Amen? Huwag mong palitan label. Pag tinamaan ka dyan, lasing ka din. Naku, mukhang nagsasalita siya ang Holy Spirit ngayon. Diyan ba kayo mga kapatid? Iniingatan ka ni Lord. Leave Moab. Go to your Bethlehem. Tayo magtungo ng ulo, tayo magpikit ng ating mata. Pwede po ba? Niyaya ko lahat. Let's all be standing. Tayo po tayo. Tayo tayo. Kapatid, kung gusto mo pumunta sa tamang lugar, kailangan meron kang iiwan. Okay? Kung gusto mong pumunta ng Batangas, you need to leave Rosario. Kung saan ka gusto ng Panginoon, meron kang kailangang iwang lugar. Kung nakita mo, hindi ka lumalakad kung saan ka gusto ng Panginoon, mukhang masaya yan ngayon dahil kasalanan yan, dahil mali yan. Remember, you will be rewarded according to your secrets. Kaya nga sabi ng Lord, pag nag-pray kayo, pray in secret. Tama? Sara mo yung pinto, mag-pray ka, and you will be rewarded of what you're doing in secret. God, your Father in heaven will reward you. Ito yung tanong ko sa inyo. What do you do in secret? Ano yung ginagawa mo doon sa secret? Yung wala nakakakita sa'yo? You will be rewarded. Kung nakita mo mali yung secret place mo, hindi si Lord ang nandun, maybe you need to change that. You need to leave your Moab and you need to go to your Bethlehem. Pwede mo ba ito? Taas natin ating mga kamay sa Panginoon. If you're that person that you need God right now, Lord, may iiwan ako ngayon. Huwag mong taas kung hindi ikaw yon. Pero kung ikaw ngayon nakikita mo, you need to leave something in your life. You need to return to God. Ngayon sa oras na ito, ano yung decision na yun? If you want to make that decision, at hindi lang decision, you really want to make that step, Lord, iwan ko na to. Kung ikaw yung taong to, taas mo lang yung kamay mo sa Panginoon habang nakatungo yung ulo ng lahat, nakapikit yung mata. Kung ikaw yung taong to, taas mo yung kamay mo sa Panginoon. And right now, just tell the Lord, Lord, I'm sorry kung may mga pagkakataon po that I lived away sa kalooban po ninyo. Not like my Lord, nang sabi niya, Ama, kung pwede lang alisin mo yung saro ng paghihirap. Alam niya yung paghihirap, pero hindi niya iiwan yung misyon. Sabi niya, huwag yung kalooban ko yung mangyari, kundi yung kalooban mo. Sorry po. Kung sa mga panahon na ako ay na-challenge, pinili ko po na huminto o pinili ko po na pumunta doon sa lugar na hindi niyo po ako gusto pumunta. Patawarin niyo po ako. At sa oras po nito, I am committing my life that where you want me to go, there I will go. If you want me to stay, I'll stay. At Lord, kung may mga bagay na ayaw niyong makuha ko,
Huwag niyong hayaan na makuha ko. Ayoko na rin. But if there are things na gusto niyo po para sa akin, I will pursue. I will desire to get those things. Salamat po sa biyaya niyo. Salamat sa pag-ibig niyo. Thank you for your word. And kapatid, ano yung one decision that you need to leave? Commit that to the Lord. Come on, just have a moment with the Lord ngayon. Whatever that is. Ano man yan, nire-reveal ng Holy Spirit sa'yo. You just need to make that decision. Masarap siya ngayon. Masarap siya ngayon. Pero pag hindi yan ang gusto ng Panginoon sa'yo, maaaring hindi pa ngayon yung pangit na resulta niyan. But 10 years bago nangyari yung lahat, and Naomi went back to Bethlehem, may tinuturo to sa atin. Hindi tayo dapat dun sa mga maling lugar. Ano yan, kapatid? Just come to the Lord, personal. At ipangako mo sa Panginoon. At hingin mo sa Lord ngayon, Lord, I'm asking, hindi lang ako mag-decide, but bigyan niyo ako ng kakayanan to step out, to get out, and move forward to my Bethlehem, to the house of bread, to go higher on my calling. Father God, thank you for being with us. Thank you, Holy Spirit. Lord, I pray, bless niyo po yung mga kapatid na nandito ngayon. Nag-make ng decision. And alam ko po, ayaw niyo lang mag-make kami ng decision. Gusto niyo po maglalakad kami, Panginoon. I pray that you grant them that grace, that strength, that wisdom, ability for them to overcome by the blood of Jesus Christ. Ano man yung situation, na maring hopeless na sila, may pag-asa pa ba? Lord, bring hope, restore joy of your salvation. And Lord, restore niyo po, Panginoon, yung pagiging anak nila, Panginoon. Lord, pagpalain niyo po yung aking mga kapatid na ito. Samahan niyo sila, Diyos. Makita po nila that the blessing is in trusting and obeying you. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Pwede mo bang lagay yung isang kamay sa iyong dibdib habang nakataas yung isa at sabi mo, Lord, I receive that blessing, I receive that strength, I receive that wisdom, I receive that anointing, I receive that authority from heaven for me to go back and go deeper and higher to my calling, to go back to my Bethlehem and leave my Moab. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I receive it with the precious blood of Jesus. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. And God's people say, Amen. Let's praise the Lord. Let's worship our God.